Good day everyone, magandang umaga, hapon, and gabi po sa ating lahat. So, my name is Jembo J. Bataan and i-discuss po natin ngayon is all about the late childhood and intermediate schooler development. I-discuss natin yung ano nga ba yung mga development po natin nung tayo po ay 9 years old to 12 years old po, no? And may 3 components po yung i-discuss po natin ngayon. It is the physical development, cognitive development, and socio-emotional development of late childhood po. So, dako naman po tayo sa introduction to late childhood. So, ano nga ba yung nakasulat po dito? Late childhood is spanning from around 9 to 12 years old. It is a pivotal phase in growth and development, marked by significant changes in physical, cognitive, and socio-emotional domains. This report explores the development of intermediate schoolers, examining the key milestones, challenges, strategies, and promoting healthy growth and optimal development in the crucial areas po. So, kagaya nga po ng nasabi ko po kanina, madidiscuss po natin kung ano nga ba yung development po nila sa physical, cognitive, and socio-emotional po. And madidiscuss po natin din dito kung ano nga ba yung mga challenges po na kinakaharap po ng mga late childhood and paano nga ba nila to malalagpasan. So, dako naman po tayo sa objectives. Ano nga ba yung objectives po ng lesson na to? A. Identify the different development on late childhood or intermediate schooler. Pangalawa, discuss the important factors that affects the development of a intermediate schooler. And last, C, appreciate the importance of knowing the characteristic and development on a late childhood or intermediate schooler po. So, dadako na po tayo sa physical development of late childhood po na i-discuss po ni Princess Eunice po. So, hello everyone, I am Princess Eunice T. Guerto, and today I will be discussing the physical development of intermediate schoolers. So, dito na natin malalaman kung ano-ano nga ba yung mga physical changes na nangyayari sa mga batang edad 9 to 12 years old. So, without further ado, let's start. Physical development. So, sabi dito, during the intermediate years, usually from age 9 to 12, girls begin to experience noticeable physical changes as they enter puberty. These changes are signs that their bodies are growing and preparing for adulthood. So, yung mga batang babae na 9 to 12 years old, nagsisimula nang magbago yung physical appearance nila as they enter puberty. Yung mga changes na yon is a sign na nag-grow yung bodies nila and preparing na for adulthood. And sabi din dito na girls often mature about 2 years earlier than boys, so they begin puberty before most boys in their age group. Their growth in height and weight becomes more visible during these years as they experience rapid changes in body size and shape. Let's move on to the main physical changes in girls. Unang-una na dyan is breast development. One of the first signs of puberty ng mga babae ay nagsisimula ng lumaki yung dibdib or breast nila. They may feel tender at first, but it's normal and it's part of the process during puberty. Second, growth of genitals. The vagina, uterus, and ovaries, nagsisimula na silang mag-grow and develop. And girls begin to have their first menstrual period or menarche, which may occur between the age of 8 and 13. Third, growth of hair. Hair begins to appear under the arms, kilikili, and also in the private area ng mga babae. Fourth, body shape changes. The hips become wider and more body fats form around hips, thighs, and chests. Alam niyo yon, yung it's giving more feminine figure. And the next one, increase in height and weight.
Girls may grow rapidly during these years, usually gaining 5 to 10 centimeters or 2 to 4 inches in, in height every year. Weight also increases as muscles and body fat develop. Next one is skin and hair changes. So, the skin becomes oilier and yung mga pimples and acne may appear. And also, yung hair may become oilier. So, last but not the least is sweating and body odor. So, sweat glands become more active. So, personal hygiene become more important. And that's all the physical changes in girls. Thank you so much. So, hello everyone. Good day. Next po, ang pag-aaral natin is the main physical changes in boys. Well, hindi lang po babae ang may changes sa physical na anyo. Sa boys rin po. Okay? First po is, we're going to talk about the breast. Breast may also have swelling on their chest, but tends to go away within a year or two. Sa boys, normal na magkaroon ng physical changes kapag nagbibinata. Minsan, napapansin na namamaga ng konti ang kanilang dibdib. Pero ito rin ay mawawala after 1 or 2 years. 1 or 2 years po. Okay? Next po, we're going to tackle about the genitals. Subtle increase in testicle size. Well, habang nabibinata or nag-undergo ka ng circumcise is sa private part mo, unti-unting lumalaki ang kanilang testicles. Tama po ba? Next po is penis and scrotum start to grow. Well, ano natin kapag nabibinata, lumalaki ang ari ng isang lalaki at ang kanyang scrotum is unti-unti rin pong mag-grow at lumalaki. Next po is the semen may be released when he is awake or even during sleep. During these physical changes po, mapapansin sa boys or alam naman boys na pwede na magkaroon ng semen release kahit tulog sila. Well, hindi lang po pag-ihi ang ginagawa ng lalaki pag nagbibinata. Ito rin naglulabas po dyan ng semen. Ito po ay tinatawag na wet dream. At normal po ito habang nagbibinata. Okay, example po is halimbawa po si Jeffrey. Napansin niya po na masakit ang kanyang may maliit na bukol sa kanyang dibdib. Nag-aalala siya. Pero sabi naman ng health specialist ay normal lang iyon sa puberty. Then, napansin din niya na lumalaki ang kanyang private parts. According to a specialist, it's neutral or ang nagiging part niya ng pagbibinata. At sa wet dream naman po ay siya ay habang tulog lang ito ay normal signs na nagbibinata na ang isang lalaki. Okay, next po is the hair growth sa physical changes ng isang lalaki. First po is the hair will start to grow and become thicker. Well, habang nabibinata ang mga lalaki is nagsisimula rin tumubo at maging kumapal ang buhok ng isang binata. Well po is napapansin po natin yan sa mga kalakihan. Next po is the new hair will also grow in the armpits and pubic area around the genitals. Well, dito po is magkakaroon ng bagong buhok or magkakaroon ng buhok ang kilikili ng isang nabibinata lalaki. And then, sa genitals po or sa pubic hair area po nila, which is alam naman po natin na hindi lang po sa lalaki or kundi rin sa babae na tinutubuan po ng buhok sa genitals and also sa pubic area po. And then also sa lalaki po is may start developing chest and facial hair. Well, sa lalaki po,
mapapansin natin na unti-unti na rin pong magkakaroon ng balbas, bigote, at minsan buko din po sa dibdib. May mga lalaki para may buko sa dibdib. Pero lahat ng ito po ay early signs or bahagi po ng puberty. Halimbawa po, si Joshua, 14 years old na siya, napansin niya na tumutubo na manipis sa kanyang kilikili at mas makapal sa pubic hair. Hindi napansin na rin po na parang may konting balahibo sa taas ng kanyang labi, which is yung ano po natin, tinatawag na mustache. And then, meron din po sa baba or the balbas po. And then, early signs po yan na nagbibinata na ang isang lalaki. Yun lamang po. Thank you very much for listening. So, I'm here again po to discuss the physical development or the same physical development po in boys and girls. Una po is yung massive growth and development in height and weight po. As we all know naman po that we develop as the time goes by. Reason behind it is ito po yung paghaba po ng ating buto and paglaki po ng ating muscle po. Sa dahilan ng marami po tayong natitake na nutrients sa mga kinakain po natin na nagre-resulta po sa malaking changes or malaking pagbabago po sa ating katawan or in our body. Pangalawa po is yung motor skill or ito po yung pagbilis na pagkatuto natin nung tayo pa po ay bata tayo. Number one reason po doon is yung curiosity po natin nung bata pa po tayo. Hindi po natin matatanggi na palagi po tayong curious sa mga bagay-bagay. Palagi tayong curious sa mga bagay na nakikita po natin at hindi pa po natin na-experience or natututunan. Pangatlo po is yung significant increase sa physical activity. Nagiging energetic po tayo nung bata pa tayo and palaging naglalaro po tayo nung bata tayo. So ano nga ba yung mga nilalaro po natin nung bata tayo, no? Ito po yung mga patintero, tumbang preso, ganyan po, no? And naglalaro po din tayo ng mga sports po like basketball, badminton, volleyball po. So ayun po yung significant increase in physical activity. So dako naman po tayo sa having insecurities or insecurities po ng late childhood or intermediate schooler. Additional info lang po sa physical development kasi po nasama po dito. At the age of 8 po, children shows a greater coordination in writing. Bakit po? Kasi po nade-develop na po yung cognitive skill po nila and nagiging mahasa na po sila sa pagsusulat. So back in insecurities na po tayo. Yes po, nagkakaroon na po ng insecurities yung mga bata in this age po. Bakit? Kasi po nade-develop na po yung cognitive and social skill po nila and nagiging conscious na po sila sa sarili nila and sa body po nila. And they start questioning, ano nga ba yung pinagkaiba nila sa ibang bata? Bakit pangit ako, ganyan, tapos siya gwapo? Ganun po, no? So, ano nga ba yung magiging role ng mga teacher po dito? And as a future teacher, ano nga ba yung kaya po nating gawin? Number 1, encourage po natin yung mga bata na sumali po sa mga activity na madedevelop po yung self-esteem nila. And malilesen po yung pag-iisip po nila sa mga insecurities po nila, no? Pangalawa, no to discrimination and bullying. As a teacher po, dapat ini-encourage po natin yung mga bata na huwag po mang-bully kasi po pare-pareho lang po tayo. Tayo po ay tao, mapamayaman po or mahirap. Pangatlo po is inspire the student po as a teacher. Sabihin po natin na hindi po hadlang yung insecurities po natin sa pag-abot natin sa ating pangarap. And gawin po natin yun na strength po and maging gawin po natin yun as an uniqueness po natin. So, ano nga ba yung magiging benefit po ng mga activities na to? Number 1, promote healthy growth po, no? It gives and benefits po sa ating physical and mental development po natin.
Pangalawa, give them a feeling of accomplishment. Doon po sa mga activities na papagawa natin is, diba, like mananalo po sila. Sabi nga po nila, it's an antidote in our insecurities po. Nabibuild po yung self-esteem po nila pag nananalo po sila sa isang bagay or may natatapos po silang isang bagay po, no? Pangatlo po is reduce the risk of certain disease po. Pag sumasali po tayo sa mga activities is nalilesen po yung stress po natin and nagkaka-benefit din po tayo sa ating physical and mental health po natin. So, I just want to end it in a quote that insecurity is just an obstacle and strength in our life po to be a better person. So, punta na po tayo sa cognitive development po na i-discuss po ni Allen Joy, ni Jasmine, and ni Charis po. So next, this is cognitive development. Number 1, more logical thinking. They can analyze things and provide reason for phenomenon. Ibig sabihin, mas logical na ang pag-iisip nila. Kaya nilang suriin ang mga bagay at magbigay ng paliwanag o dahilan kung bakit nangyayari ang isang bagay. So, ang number 1, mas logical na pag-iisip. Halimbawa, kapag nakita nilang umuulan, alam nila na kailangan nilang magdala ng payong para hindi sila mabasa. So second, understand cause and effect. They grasp relationships between action and outcomes. So, dito naman is naunawaan ng sanhi at epekto. Naiintindihan nila kung paano ang isang action ay nagdudulot ng partikular na resulta. Halimbawa, alam nila na kapag hindi sila nag-aral para sa pagsusulit, bababa ang kanilang marka. So, number 3, improve understanding of time, space, in quantity. They develop skills in counting, estimating, and using measurements. So, mas mahusay na pag-unawa sa oras, espasyo at dami, nagkakaroon sila ng kakayahang magbilang, magtansya at gumamit ng sukat sa pang-araw-araw na gawain. So, sa number 3 naman is, halimbawa, kaya nilang tansyahin kung gaano katagal bago sila makarating sa paaralan at kung magkano ang kailangan nilang pera para bumili ng kanilang pananghalian. So, this is number 4. Longer attention span and ability to follow instructions. They can focus for extended periods and complete tasks step by step. So, number 4 naman is, ibig sabihin, mas mahabang atensyon at kakayahan sundin ang instruction. Kaya nilang mag-focus sa isang gawain ng mas matagal at matapos ito ng hakbang-hakbang. So, sa number 4 naman is, halimbawa, kaya nilang sundin ang mga hakbang sa paggawa ng isang proyekto sa sining ng hindi lumilihis sa mga palito. So, the number 5 naman is, classify or group objects based on characteristics. They categorize items by attributes like color, shape, or function. Sorting tools by use. So, number 5, ibig sabihin, kayang mag-uri o maggrupo ng mga bagay, nagkakategorya sila ng mga bagay batay sa kanang katangian tulad ng kulay, hugis o gamit. Halimbawa, pagsama-sama ng mga gamit sa paaralan ayon sa kanilang gamit. So, the last is, form opinions or ideas. They begin to develop their own perspectives, though these are still largely rooted in concrete experiences. So, sa number 6 naman is, ang ibig sabihin ng number 6 is, nakakabuo ng sariling opinion o idea. So, dito sa number 6, halimbawa, matapos basahin ng isang kwento,
kaya nilang sabihin kung nagustuhan ba nila ito o hindi at kung bakit. So in summary, the cognitive development of intermediate schoolers involve the emergence of more logical, organized, and deeper thinking patterns. This supports their learning in school and daily life. Good day, everyone. Today, I will be discussing a very important part of our lesson, the factors that affect the cognitive development of children, lalo na sa mga intermediate schoolers or ages 9 to 12. So, kapag sinabi natin cognitive development, alam naman natin na ito yung pag-develop ng thinking skills ng bata, kung paano sila mag-isip, mag-reason, mag-problem solve at makaintindi ng mga bagay sa paligid nila. Pero hindi ito basta-basta nangyayari. May iba't ibang biological at environmental factors na nakakapekto rito. Kaya simulan natin sa biological factors. Unang factor ay ang sense organs. Dito pumapasok ang mata, tenga, ilong at dila at balat. Kapag maayos ang function ng mga sense organs, tama at malinaw din ang information na napupunta sa utak ng bata. Pero kapag may problema, halimbawa ay malabo ang paningin o mahina ang pandinig, nagkakaroon sila ng maling interpretasyon. Kaya minsan mali ang concept na naiintindihan nila. So, pangalawa ay intelligence o IQ. Mas mabilis makaintindi at makaprocess ng information ang batang mataas ang intelligence. Samantalang ang opposite naman ay mas nangangailangan ng guidance at mas maraming time para ma-process ang information. So, intelligence really affects memory, reasoning, and comprehension. Yes, so next is heredity. Marami sa cognitive ability ng bata ay namamana sa kanilang parents. Kasama na dito ang likas na talino, learning style, pati strengths and weaknesses sa thinking. Kumbaga kung ano ang cognitive pattern ng parents, madalas mayroon semblance ito sa child. So, at ang huling biological factors ay maturations. Habang tumatanda ang bata, nagmamature ang kanilang brain at motor skills. Kapag mas mature na sila, mas kaya nilang mag-explore, mag-interact sa environment, at makabuo ng mas logical na concept. At kung hindi pa sila matured, natural lang na may limit pa ang kanilang understanding. So, next is environmental factors. Ang una dito ay learning opportunities. Mas mabilis ang cognitive development kapag ang bata ay exposed sa books, activities, educational materials, at magandang teaching strategies. The more opportunities to learn, the stronger the brain becomes. Yes naman. So next is the economic status ng family. Children from higher income families usually have access to better education, technology, and extracurricular activities. Pero yung mga batang limited ang resources, kadalasan limited din ang exposure sa learning opportunities, kaya naapektuhan ang cognitive growth. Next is play. It is also very important. Hindi lang ito basta laro. Through play, natututo ang bata mag-observe, mag-experiment, mag-imagine at mag-solve ng problems. Kahit simpleng drawing, pretend play, or board games like chess. Lahat ito nakatutulong para ma-enhance yung kanilang critical thinking and creativity. So next is various types of stimuli. Ang mga batang kailangan din ng iba't ibang klaseng stimuli. Kulay, tunog, amoy, shapes, or textures. Kapag tinutulungan sila ng adults like naming objects or giving simple instructions, mas nabubuo ang tamang concept sa kanilang isipan. So next is family and society. This is the last factor. Malaki ang epekto nito sa environment sa bahay at community sa pag-iisip ng bata. Sa family pa lang, natututo sila ng language, habits, manners, at thinking patterns. Kung supportive ang pamilya at may encouraging environment, mas nagiging confident at curious ang bata. Pero kung negative naman, like for example, yung parents ay madalas mag-away sa harap ng bata at nakakarinig ito ng bad words or something that's not good to hear, nakaka-apekto rin ito. And sa society naman, as sa school, library, playground, and recreational facilities ay malaking tulong sa cognitive growth. So sa kabuuan, ang cognitive development ng bata ay naapektuhan ng pinagsama-samang factors,
biological factors tulad ng intelligence at maturations, at environmental factors tulad ng play, learning opportunities, at family support. So, as a teacher and future educators, mahalaga na alam natin ito para mas mag-guide natin ang mga bata sa tamang direction at maisupport ang kanilang learning journey. So, thank you so much for listening, and I hope you learned something about this topic. Let's now talk about promoting creativity in the classroom. Teachers plays a vital role in fostering creativity in the students by creating a supportive learning environments and designing engaging activities and using diverse instructional materials. Educators can encourage students to think creatively and develop problem-solving skills. First, creating a supportive learning environment. Ang supportive learning environment ay mahalaga para maging komportable at confident ang mga students sa pag-aaral. Binibigyan natin sila ng space to be creative para malaya silang mag-express ng ideas. Ini-encourage din natin ng teamwork at peer feedback para matuto silang makinig at tumanggap ng suggestions ng iba. Kapag pinapayagan ng student na i-personalize ang classroom, mas nagiging connected sila sa learning space. Importante rin na safe at clean ang classroom para maayos at focus ang pagkatuto. And seconds, designing engaging activities. Ang engaging activities ay nakakatulong para maging active ang students sa learning process. Hinahayaan natin silang mag-experiment, mag-solve ng problems para ma-develop ang critical thinking, and sa open-ended projects, walang isang tamang sagot, kaya na-encourage ang creativity. Ang hands-on activities at games ay nagpapasaya at nagpapadali ng learning. Ginagamit din ang technology para ma-explore at ma-create ang ideas, and mahalaga rin na hinihikayat ang iba't ibang perspectives para matutong rumespeto at mag-isip ng mas malalim. And last, using diverse instructional materials. Ang paggamit ng diverse instructional materials ay tumutulong para mas maging interesting at meaningful ang lessons. Halimbawa na dyan ang games, ang puzzle and books ay nakaka-challenge ng thinking ng students. Ang materials na nagpapakita ng iba't ibang kultura at pananaw ay nagpapalawak ng kanilang understanding. And also, ang real-world examples ay nag-uugnay ng lessons sa totoong buhay. Samantalang ang graphic organizer ay tumutulong sa students na maayos ang ideas at mas maintindihan ng topic. And by following these strategies, teachers can create a learning environment that promote creativity, critical thinking, and problem-solving skills. Good day, everyone. So now we will proceed to the social-emotional development of intermediate schooler. So, ito yung stage na kung saan mas nagiging aware ang mga bata sa sarili nila. Hindi lang physically, kundi emotionally and socially. So first, let's talk about how children understand themselves. So during late childhood, children begin to look deeper into who they are. Hindi na lang nila sinasabi na magaling akong tumakbo or mabait ako. They now describe themselves using internal traits like responsible ako or friendly ako, pero minsan naman mahiyain. And also, they start making social comparisons, meaning they compare themselves to others. For example, mas magaling akong kumanta kaysa sa mga classmates ko, or mas mabilis siyang magbasa kaysa sa akin. So, through these social comparisons, they develop a clearer self-identity and self-concept. So, now, let's move on to the emotional development. So, at this stage is mas refined or mas malalim na ang pag-intindi ng mga bata sa emotions. So, for example, they now understand that you can feel more than one emotions at the same time. Pwedeng masaya pero kinakabahan. Pwedeng malungkot pero grateful. And also, hindi na sila basta-basta umiiyak or nagagalit. Kasi mas naiintindihan na nila
kung bakit nila nararamdaman yung isang bagay. And may 4 main areas ang emotional intelligence. So first is the developing self-awareness. So eto is mas naiintindihan na nila yung sarili nilang emotions. For example, naiinis ako or kinakabahan ako kasi may quiz. So, when you can name your own feelings or emotions, mas madali mo itong mamamanage or mahahandle. So, number 2 is managing emotions. So, mas madali na nilang nakokontrol or naaayos yung emotions nila. For example, pag galit sila is hindi na sila sumisigaw. So, they express their feelings in a healthy way. So, number 3 is reading emotions. So, naiintindihan na nila yung nararamdaman ng ibang tao. For example, yung kaibigan nila is naiintindihan nila na kaya pala siya malungkot kasi napagalitan siya kanina. So, this helps build empathy and also create a better relationship. So, number 4 is handling emotion. So, eto naman yung paggamit ng emotion sa tamang paraan para ma-resolve yung problems. So, for example, kapag stress ka is nililibang mo na lang yung sarili mo or ginagawa mo na lang yung mga hobbies mo instead of giving up. So, your emotions motivate yourself. So, these skills helps build confidence and also grow socially and create a better relationships. Yan, dumako naman tayo sa building friendship. Sense of approval and belongingness that children receive from their peers contributes greatly to the stability and security of their emotional development. At this stage, they often refer to as associate with same-sex peer groups and require less adult supervision. And yun, sense of approval, belongingness that children receive from their peers. Yun, kapag alam mong belong ka sa grupo na yun, syempre magkakaroon ka ng confidence para mas makilahok pa at mas may open mo yung ugali mo sa kanila, ganun. And emotional development naman, syempre kaibigan, bigyan natin ng konting suporta, pagmamahal, ba? And same-sex peer. Yun. Sa ganitong edad kasi, ang mga bata, karamihan, mas gusto nilang makibahagi or makilahok sa mga bata rin na bata, like lalaki sa lalaki, same sex nga, ganun. And less adult supervision. And ayun, nag-grow sila, lumalaki at nagkakaroon ng nagmamature. Hindi na halos nila kailangan ng supervision ng mga matatanda lalong-lalo na sa pagkikipagkaibigan. And they give reinforcement. Yun. Pagbibigay ng suporta sa kaibigan. Example, yung pag-cheer. Like, good job, good luck, ang galing mo, ganyan.
malaking bagay na yun para sa mga magkakaibigan, di ba? Kasi iba yung pakiramdam na may sumusuporta sa yung mga kaibigan, ano. And they act naturally. Yun. Ito mahalaga to sa kaibigan kasi maraming ngayon sa mga kaibigan na ano, parang peke na lang ganun. Yun, kaya act naturally, kumikilos lang sila ng natural at totoo. Hindi sila nagkukunwari kaya komportable ang ibang bata kapag kasama sila. They listen carefully and keep open communication. Yun. Dahil nga sa sa ganitong edad, syempre may mga napag-uusapan sila. Kaya yun nga, may sabi silang may kasabihan na kapag nakikinig ka, pakikinggan ka. Kaya marunong silang makipag-usap ng maayos. Yun. Dahil dito nararamdaman ng mga kaibigan nila na sila ay naiintindihan at pinahalagahan. Number 4, they are happy and control of their negative emotions. Masaya silang kasama at marunong mag-control ng galit o lungkot. Yun. Alam mo yung kasi nga, medyo bata-bata pa tong mga to. And yung magka-same vibe ba na sa lahat ng gawin nila, ganun, magkasundo sila sa lahat ng bagay. And number 5, they show enthusiasm and concern for others. Yun, mahalaga din ito kasi may concern sila sa bawat isa. May sigla sa pagkikilahok sa group activities at tunay na nagmamalasakit sa iba. Yun. Siyempre, yun nga, concern for others. May malasakit sila sa kapwa nilang bata or mga kaibigan nila, peer nila, ganun. And next slide. Yun, next slide naman. Dito naman sa slide na to, pinapakita lang yung mga batang hindi gaanong napapansin o napapabayaan sa grupo. Yung mga hindi, yung sobrang tahimik, yung feeling lonely, ganun, mga bata. Kaya, at kung bakit nagkakaroon ng negatibong reaksyon ng ibang bata sa kanila. Number 1, they participate less in the classroom. Hindi sila gaanong nakikilaw sa klase o group activities. Yung mga bata na yung tahimik lang, ganun. Kaya nagkakaroon ng mga yung parang hiya sa mga kaklase nila. Yung parang nakikita ng ibang bata na iba yung bata na yun kasi masyadong tahimik, hindi pala kaibigan, ganun. Yun, dahil dito hindi sila gaano nakikilala at nahihirapan silang maging bahagi ng grupo. Number 2, they have negative attitudes on school, tardiness, and attendance. Yun. Minsan sa mga bata kasi, meron silang mga negative attitudes sa school. Yun. And minsan, yung iba naman, madalas late pumasok o madalas absent. Nagiging tingin ng iba na hindi sila responsable o hindi interesado sa pag-aaral. Ganun. And number 3, they are often reported as being lonely. Yun nga. Yung mga bata madalas mag-isa, hindi gaanong nakikilaho sa ibang bata, hindi gaanong nakikipagkaibigan. Kaya nakikita ng ibang bata ang lungkot nila. Minsan nahihirapan silang lapitan kasi nga hindi masyadong nakikipag-usap. Pwede naman silang makipag-usap. Yun nga lang, limited lang kasi siguro sa iba nahihiya na rin, ganun.
And number 4, they are aggressive. Minsan ay nagiging palaaway, madaling magalit, o may rude behavior. Yun, kadalasan din sa mga batang ganyan, yung may, yung masyadong mainitin ang ulo. Kaya, yung ibang bata, nagkakaroon ng negative na, pagtingin dun sa bata kasi, yun, masyadong aggressive, and natatakot na rin yung ibang bata para kanila. Yun lang po. Thank you. So ayan, magandang araw po sa ating lahat. Sa topic po natin na socio-emotional development of intermediate schooler, na-discuss na po natin dito ang emotional development, building friendship. So ngayon naman po natin tatalakayin ang kalagahan ng family. So, ayan po. So sinasabi dito na family support during the intermediate school years play a vital role in a child's socio-emotional stability. When children receive encouragement and understanding from their families, they are better to able cope their frustration and sit back. A supportive family environment allows children to view failure as a temporary and manageable challenges rather than personal shortcoming. So, tama nga po na sinasabi dito na ang isa pong pamilya ay very important po yung role niya sa isang bata. By that po, nagagabayan po natin ang isang bata hindi lang sa kanilang decision making, hindi lang sa kanilang pag-unlad ng kaisipan. So, dapat lang po talaga na aware tayo and meron tayong kaalaman sa pinagdadaanan ng bawat bata or bawat anak na meron tayo. And supportive family environments allow children to view their failure as a temporary and manageable. Dapat po as a parents or as a teacher, hindi po natin pinapa-feel sa isang bata na kapag nagkamali siya or nag-fail siya sa isang bagay, is hindi na siya worth it sa isang bagay. Dapat pinapa-feel po natin sa kanya na, oo, nagkamali siya, but it doesn't mean na hindi na siya better. So, dapat po talaga na ina-spread natin yung support natin sa isang bata and tinatatak po natin sa kanilang isipan na as a teacher, as their parents, as their guardian na nandito tayo para i-support sila and hindi sila mag-isa sa kanilang buhay. So, yan po for me ang kahalagahan ng isang family sa isang bata or isang teenager. So, kani-kanila lamang po na-discuss po natin ang emotional development, building friendship, families, and ngayon naman po pag-uusapan natin ang tungkol sa implications. Implications to childcare education and parenting. So, ano nga ba ito? So, intermediate school children's socio-emotional competence should be viewed in the context of a child's development age. Healthcare providers, teachers, and parents should be able to gain understanding of their child's socio-emotional strengths and weaknesses, encouraging children to talk about their feelings without doing it forcefully. Provide opportunity for their children to build relationship with their classmates, and also remind children that friendship have their ups and downs and occasional conflicts and arguments that can be healthy. So, parang sinasabi po dito sa implication talaga na as a teacher, as a parents, dapat inaalam mo yung strength and weaknesses ng isang bata. By that po, mas matutulungan mo siya kung paano i-overcome yung mga ito or kung paano pa ito mas madadevelop ng isang bata. And encouraging children to talk about their feelings without doing it forcefully. So, dapat po, kapag mag-aas po tayo sa isang bata or hindi po natin siya pipilitin or ifo-force na mag-share ng problems. Kasi po, by that action, baka mas maging reason ito para mahiya sila or baka mas hindi sila lumabas sa comfort zone nila kapag ganun po yung ginawa natin. So, no po. Dapat hindi po yun yung gagawin natin. And
provide opportunities for children to build friendship with their classmates. So, syempre, pinakamahalaga po yun na dapat sa isang paaralan, meron pong circle of friends ang isang bata. By that po, marirealize niya na may kasama siya, may pagsasabihan siya ng problema niya, kung hindi man sa kanyang pamilya, at least meron siyang kaibigan. So, let's encourage our son and daughter po na magkaroon talaga ng friends sa isang school. So, hindi naman mawawala sa isang tao na meron po talaga siyang avoidant issue na mas prefer niya po ang maging mag-isa. Pero mas healthy po talaga sa isang bata na meron siyang nakakasama. And sinabi rin dito na friendship have their ups and downs that can be healthy. So, i-explain po natin sa mga bata na normal lang po magkaroon ng arguments, conflict, misunderstanding sa isang pagkakaibigan. By that po, ma-understand nila or magkakaroon sila ng opportunity na ayusin yung conflict na yon. And by that po, mas nagiging nade-develop yung practical thinking nila sa isang bagay or yung decision making nila. And design activity that allow children to work on their own and discover activities and hobbies that they enjoy. So, sinasabi lang po dito sa implication, ang pag-aalaga po natin, paggabay po natin, or pagbibigay po ng suporta sa mga bata ay hindi lamang ay para iparealize sa kanila na ang buhay nila hindi lamang umiikot academically. Hindi lang po dapat tayo nag-focus sa performance ng isang bata academically, but let us also focus on their feelings, their emotions, their physical and emotionally condition. So, lahat po yun dapat pinagtutuunan natin ng pansin as a teacher and as a parents. So, yun lamang po. And a little advice lang po sa mga parents natin out there na mahalaga po talaga na tutukan nyo po ang mga anak ninyo kasi po, parang nowadays po, masyado po talagang stressful po yung na-feel ng mga kabataan ngayon and lack of moral support and feeling po nila mag-isa sila. So, dapat po hindi po natin yung pinaparamdam sa ating mga anak. Samang po ang aming discussion for today. Sana po marami kayong napulot na aral at may mga natutunan kayo sa mga discuss namin. So, thank you! So, yun lamang po. Maraming salamat.